Kasi lumaki ako watching Fast and Furious. Ang total na nagastos ko rito siguro nasa 1 point. Concept ko rito is almost same sa Need for Speed para magmukha siyang game. As a car enthusiast sa Japan, may mga challenges lang din. Hi, my name is Angelo Maekawa. I'm a car mechanic here in Japan. I work at AHS Atsugi Hobby Shop, owned by Sam Otani. And this is my car. It's a 1998 Altezza RS 200 with a 3SGE Yamaha Beams engine. First started when I arrived here in Japan around 2008. And napanood ko yung D1 Grand Prix Drift. And napanood ko yung si Taniguchi. He was using Altezza back there. And then from there, talagang napaguyan ako sa itsura ng Altezza. Nung ngayon, nagkaroon akong chance na makabili ng kotse. At first, ang nabili ko pala is Altezza AS200, which is 1G FE, 6-cylinder. Medyo nakulangan ako sa power nun because low rev and hanggang 7,000 RPM lang siya. That's why I sold it and got a deal with this 3SGE. Nabili ko siya, almost ganito na yung itsura niya. Tapos may mga simple modification lang akong ginawa. Pero yung white ko na Altezza before, which is the AS200, yun talaga stock siya. And then, in-straight muffler ko siya lahat. Lagyan ko ng spoiler. And then, yun nga, binenta ko. And then, parang yung build ko doon, parang dito ko na pinagpatuloy. Kasi since meron na rin siyang spoiler, aftermarket CWAS bumper. And then, kung mapapansin nyo, yung lip niya is one of one. Galing siya sa Toyota CHR. Iba pa rin yung feeling ko pag ito yung dinadrive ko. Parang nawawala yung pagod ko, yung stress. Tsaka masaya ako pag dinadrive ko to. Kasi nakuha ko na yung dream car ko talaga. So this is 3SGE Yamaha Beams, 4-cylinder, 2.0 liters. Ito yung engine ng Altezza ko ngayon. Stock niya is 207 horsepower. In-upgrade ko lang yung intake niya. Lahat stock and may capacitor para balance yung flow ng electricity niya. This is a high rev engine hanggang 8,000 RPM. Ang total na nagastos ko rito siguro nasa 1.2 million yen 2 years ago, I guess. Ito biglaan tong binili ko kasi nga ang una nabili ko na Altezza before is the 6-cylinder. Medyo nakulangan ako sa power nun, kaya binenta ko agad and nakita ko to, kaya pagkabenta ko bili agad nito. So parang nagpalit lang ako ng engine tsaka ng kulay. Kasi lumaki ako watching Fast and Furious, especially in Tokyo Drift, and games playing Need for Speed. Concept ko rito is almost same sa mga kaya mong gawin sa Need for Speed na games, which is aftermarket front bumpers, side skirt, rear bumpers, hoods, spoiler, almost everything para magmukha siyang parang nasa game. Yun yung yung target ko. Masaya ako pag yung dala-dala ko siya sa kalsada, tapos makita ko yung mga tao na nakatingin sa kotse ko. I don't know kung maiingayin sila or na-appreciate nila yung kotse ko. Pero kasi since it's a 1998 Toyota Altezza, medyo matanda na siya. May age na siya, pero nakakataba pa rin ng puso pag nakikita nila na yung kotse ko na ganito yung itsura. Kasi yung mother ko, she married a Japanese. And then nung 17 years old ako, kailangan kong pumunta rito for the visa. And then from there, doon na na-stuck na ako dito. At first, ang hirap mag-adjust kasi from Philippines, diba? Tapos pagdating dito, may yung language barrier, hindi ako marunong mag-Japanese noong time na yon. And yung mga Japanese, hindi naman sila nag-i-English. So there are times na parang ayoko na. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas noong time na yon. Pero nung nag-start ako magtrabaho, yun, kasi yung pera, di ba? Nag-start akong mag-ipon noon.
And then eventually, nakakuha ako ng permanent residency dito sa Japan. From there, dun nakilala ko yung wife ko, dito sa Japan din. And meron kaming 2 kids, 2 girls. Masaya ako ngayon sa buhay ko ngayon compare before. Kasi talagang may mga dark times kami mag-asawa na to the extent na wala kaming pambili ng bigas. Kaya pag binabalik-balikan namin yung mga times na yon, talagang na-appreciate namin yung blessing ni God sa amin. Yung pinakamahirap na experience namin dito siguro ngayon na kwento ko is yung talagang walang-wala kami, wala akong trabaho. Sobrang ang hirap nung ganong situation kasi manghihingi ka ng tulong sa ibang tao, di ba? Wala tayo sa Pilipinas kasi. Nasa Japan tayo, so majudge ka ng ibang tao. And yun yung nangyari sa amin. Noong time na yun, God willing, nakaahon naman sa ganong challenges sa buhay namin. And ngayon, sobrang ibang-iba na yung buhay namin ngayon. It's not a perfect life, it's not a perfect family, pero masaya ako every time na gigising ako sa umaga and kasama ko yung family ko. And isa rin doon is yung work ko ngayon. Maluwag yung oras namin and I can spend time with my family and our kids. Binabalik-balikan namin talaga ni Mrs. yung times na na-experience namin na sobrang hirap na hirap kami. Talagang yung napapangiti na lang kami na parang we did it. And by the way pala, I'm a Christian. Share ko lang din na nung times na napariwara ako, si God lang ang talagang nagsalba sa akin. Umila sa akin pabalik sa buhay na to. Kaya ako napunta rin na rin sa ganitong hobby. Pagiging car enthusiast and car mechanic. Nung nagsimula akong pumunta sa mga car meets, so doon ako nakakita ng mga kakaibang builds, mga interesting builds. Masaya as a car enthusiast sa Japan. May mga challenges lang din dahil pag yung modified yung car mo, mga police, mainit yung mata. Meron tinatawag sa Japan na yung every 2 years na vehicle inspection. Kailangan mo ibalik yung stock parts kung gusto mong makapasa sa inspection and maging road legal yung kotse mo. After nun, ibabalik mo ulit yung parts mo, which is modified parts na. Ang message ko sa mga Pilipinong gusto dito mag-Japan, hindi siya madali. Marami kang kailangang i-sacrifice kung pupunta ka sa Japan. Pero masaya siya kung talagang magsasucceed ka. Kung plano mong mag-build dito sa Japan ng kotse, sky's the limit. Pero may mga rules pa rin tayong kailangang sundin. My name is Angelo Maekawa. And I'm a car mechanic here in Japan. And again, this is my car, Toyota Altezza RS200, 1998.